mahuli nila ako, patay. Kaya pag pumunta nila ako, aresto nila ako dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga yan. So ito nga at malaki daw ang tsansa na ma-serve daw ang arrest warrant dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte with the help of Interpol. So however, nagbanta daw itong si Digong na babarilin daw niya kung sino man ang magtangkang manghuli sa kanya. At particularly na nga itong Interpol, which is parang sinasabi nga dito na hindi daw basta-basta pwedeng hulihin din ng Interpol itong si dating Pangulo dahil nga kailangan pa rin daw mag-rely sa help ng PNP. Yun din ang sinabi ni Attorney Harry Roque sa kanyang statement sa Facebook. At ito nga ay nagtatangka siya na manlalaban. Nako, Tatay Diggs, no? Hirap ka nang humakbang at hirap ka nang maglakad, ang lakas pa ng loob mong manakot. 'Di ba? At kung sakali man na manlaban ito si Tatay Digong, ay panigurado nga matsuchugi talaga 'to, 'di ba? Kasi alam naman natin na talagang pag gano'n na nangyari, talagang sigurado na. Anyways, kung makikipagmatigasan ito si dating Pangulo, ang maaari lang naman niyang gawin talaga ay yung magtago. Pero kung gagawin niya yan ay liliit talaga ng husto ang kanyang mundo kasi nga ang daming mga bansa at mga lugar ang covered ng Interpol. Maski ang China ay covered din ito ng Interpol. So, iilan lang na maliliit na lugar ang pwede niyang pagtaguan, no? Actually, may mapa nga na kung anong bansa, kung anong mga lugar ang covered ng Interpol at napakalaki talaga ng sakop nito. So, mahihirapan talaga siya kung siya ay magtatago. Not unless ay magparetoke siya ng kanyang pesang. Kaya nga lang, imposible na yata mangyari yun sa kanyang edad. At alam naman natin na bumababa ang tolerance sa pain ng mga ganyang edad. At imposible na mag-go under the knife pa yung mga ganyan, no? Well, kung talagang utak kriminal siya, why not, 'di ba? So, ang maganda naman dito ay tiniyak naman ng Department of Justice na hindi pa rin ligtas sa warrant of arrest ito si Tatay Digong, no? Kasama na yung mga iba pang kaugnay dito sa Tokhang. So, sabi sa Department of Justice sa pangunguna ni Secretary Jesus Crispin Remulla ay binigyang diin niya na hands-off ang kanyang tanggapan at patuloy nilang pinag-aaralan kung paano tutugunan kung sakaling mag-positive yung warrant of arrest laban dito sa mga sangkot na officials. So, posibleng swak talaga sa reha sa mga akusado dahil wala silang balak talagang harangin yung warrant of arrest ng International Criminal Court or ICC. At sabi nga niya ay wala daw sa bokabularyo ng DOJ na pigilan ng anuman na hakbang ng International Police or yung Interpol na magsagawa ng pag-aresto laban dito kay dating Pangulo at sa dating PNP chief na si Bato de la Rosa. No, na at syempre kasama pa yung mga ibang officials na involved dito sa kaso na ito. So paliwanag pa niya, bagamat hindi daw kasapi ang Pilipinas dito sa International Criminal Court, ay bahagi naman daw ng Philippine government ang Interpol. So, yun yung ina-assure niya. And then, magkakaroon aniya ng problema kung pipigilan nito ang pagpapatupad ng Interpol sa legal nitong mga obligations. 'Di ba? Kasi the fact na talagang meron silang trabaho sa atin. Nilinaw pa nga niya na nasa proseso na daw ang naturang issue kung paano sila makakatugon. Kung sakali man na lumabas yung utos sa pag-aresto dito kila Pangulo at sa iba pang sangkot mula dito sa International Criminal Court at isisilbi naman ito ng Interpol. So eto, may pahayag dito si Harry Roque sa kanyang Facebook, no? Tagapagtanggol talaga siya ng mga Duterte. So sabi niya dito sa kanyang Facebook post ay wala pong pulis ang Interpol. They will rely on PNP or the NBI. So mga Pinoy na kapulisan na arestuhin niyo ba si FPRRD sa bisa ng dayuhan na warrant? My gosh!
O di ba ang galing mang gaslight ni Attorney Harry Roque? Di ba? Ganyan ang mga teknik ng mga abogado eh. Pero syempre hindi na tanga ang mga Pilipino ngayon. Di ba? At nagbitaw naman ng salita ang DOJ at syempre alam naman natin na ang ating gobyerno sa ngayon ay hindi na rin nagpapauto. The jurisdiction of the case. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Ngayon pag pumunta nila ako, arresto nila ako dito, magkabarila talaga yan. At uubusin ko yung mga niya. Kung gusto mo sila magtangka talagang pumasok sa sila. Unahin ko na sila muna. Kayong mga sundalo, tumabi muna kayo kasi hindi ninyo ito away. Let me be very clear on this also. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. He was not the one who asked the ICC to come here to investigate. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself.